Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Biyernes 8 de Mayo 2015. At makakaagapay po natin ang mutya ng People's Television Channel 4, none other than Miss Ara Perez. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas, patuloy na nagningning at inspiradong sa araw-araw. Ang mutya ng Baliwag, Bulacan, my co-anchor lady with a mystic smile, Miss Vids. Good Friday morning. Good Friday morning ka, Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na paghahatid ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Julian. Okay, at ang inyo naman ay Francis Cancino, nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating weekend presentation ng Radyo Vision. At kalakip na rin, of course, ang pagpapakawala natin ng mga paglilingkod na pambayan at pagtalastas natin sa ilang mga napapanahong usapin na nakaguhit sa ilang ating mga pahayagang Tagalog at syempre pa ang ating hapag ng talastasan napapanahon din, Bebs. Yes, maaari po kayong sumali sa aming talakayan sa pamamagitan ng pagte-text na inyong mga komento, kuro-kuro at katanungan sa aming service hotline number 0922-382679. At huwag lang kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses, please. In fairness, hindi po namin mababasa ni Vivian kapag walang pangalan at addresses. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, tagapagtangkilik ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan, kami po'y masusubaybayan nyo Mondays to Fridays, ganap na alas 6 ng umaga hanggang alas 7, dito pa rin sa Radyo ng Bayan at sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaagapay po natin ang ating People's Television Channel at syempre pa ang ating namang. Yes, makakasama rin po natin. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa IBC Channel 13. Mamaya po yan alas 12 ng tanghali sa pamamagitan ng isang delayed telecast. At maaari nyo rin po kaming mapanood online sa www.ptv.ph. Okay, tuloy-tuloy na kagyat tayo, Viv, sa oras na 3 minuto, 43 segundo makalipas ang alas 6. Okay, narito na po ang mga nagbabagang balita mula sa ating kasamang si Ara Perez. Unang-una sa hanay ng balitaan sa Radyo Vision. Kumpiyansa ng pamumuhunan sa Pilipinas tumaas ayon sa mga negosyante sa Chicago, USA. Pangulong Aquino, ipinagmalaki ang pagbabago ng Pilipinas mula sa sick man of Asia patungo sa darling of Asia. Armed Forces of the Philippines, malaki ang tiwala na mababawasan ang mga insidente ng pambobomba sa National Capital Region bilang resulta sa pagkakapatay kay Usman. National Competitiveness Council, isinusulong ang pagbuo ng disaster para sa mga negosyante ng bansa. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision Media ng Bayan. Maraming salamat, Francis at Vivian. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Ngayon ay 8 ng Mayo sa taong 2015.
Narito na po ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, nagpahayag ang business leaders sa Chicago ng pagtaas ng kanilang kumpiyansa sa pamumuhunan sa Pilipinas. Ito ay dahil sa reforma at mabuting pamamahala na ipinairal ng Administrasyong Aquino. Sabay nito ang pagpapaabot ng kanilang intensyon na makatulong sa pagpapalakas pa ng ekonomiya ng bansa. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Ipinabot ng ilang American companies ang intensyon na makatulong para ibawi pang tumatag ang ekonomiya ng Pilipinas. Bahagi ng working visit ni Pangulo Aquino sa Chicago ay ang Roundtable Forum sa mga foreign investors dito na ang ilan ay matagal na rin may negosyo sa Pilipinas. Ginanap ang forum sa TransUnion Headquarters, layunin nitong hikayatin pa sila na palawakin ang kanilang pamumuhunan sa Pilipinas. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, ang ilan ay nagpahayag ng interes sa larangan ng infrastructure, connectivity at exports. Most of them expressed their appreciation for what the government has been doing to improve the business climate in the Philippines. They congratulated the President for the growth of the economy as one of the fastest growing in the region. And they also talked about the particular experiences of companies, some of which have been in the Philippines for decades. No? For example, one company, Cargill, which is in agribusiness, has been in the Philippines since 1948. And there was also a representative from Federal Express and General Electric. General Electric expressed interest in infrastructure. The President said that we would like to develop our rail infrastructure in an accelerated manner. He also talked about the need for connectivity because of the archipelagic character of the country, so we need a lot of connectivity in terms of roll-on, roll-off facilities, seaports, and the like. Kabilang pa rin sa mga dapat palakasin ay ang tinatawag na hotspots para sa kailangang internet connectivity na mahalaga sa bansang katulad ng Pilipinas. Yes, I encountered Secretary Montejo doing science and technology caravan in Davao region. And he's doing this throughout the country to be able to link up with the LGUs and explore how this can be fast-tracked, because we have facilities for connectivity, but this would also require participation of LGUs and their cooperation. For FedEx, for example, President Aquino mentioned the marble exports of Romblon. Kinilala rin ng foreign investors ang pagtaas pa ng kanilang kumpiyansa dahil sa reforma at mabuting pamamahala na ipinairal ng Aquino administration. Nakasentro rin ang agenda sa ASEAN integration pati na ang pagbibigay ng iba pang credit information ng TransUnion sa mga OFWs. Pinapurihan rin nila ang Pangulo dahil sa pagpapairal ng Executive Order 179 at 180 o ang usapin ng COCO Levy Fund na ang modernization sa Bureau of Customs. We're happy about the reforms that are taking place. And Secretary Purisima also updated them on the customs modernization legislation that's now in Congress. Because all of these are important in trade facilitation and also in promoting the Philippines as a participant in the global supply chain. There was also si Mr. David Minan, President of International, award is missing here, but they are in the Philippines performing credit information functions. And this is important because in ASEAN integration, information is needed for establishing the bona fides of companies that are participating in inter-country trade. Samantala, binigyan nila ang Pangulo ng 2 jersey shirts ng Chicago Bulls at Boston Celtics na anya'y paboritong kuponan ng Pangulo. Ang Estados Unidos ang ikatlong pinakamalaking trading partner ng Pilipinas na may bilateral trade na nagkakalaga ng mahigit $14 na bilyong dolyar. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Chicago.
paglalaki ni Pangulong Aquino sa mga Pilipino sa Chicago na mula sa pagiging sick man of Asia ay darling of Asia na ang Pilipinas dahil sa patuloy na paglago ng ekonomiya. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagdalaw sa Filipino community doon. Kasabay nito ay siniguro ng Pangulo ang patuloy na pagpapatupad ng reforma sa bansa sa ilalim ng tuwid na daan. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Tiniyak ni Pangulo Aquino sa mga Pilipino sa Amerika na hindi niya ang pagpapatupad ng reforma at pagbabago sa Pilipinas. Bahagi ng working visit ng Pangulo sa Chicago ay kumustahin ang kalagayan ng mahigit 100,000 Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho dito. Marami nagtataka, bakit daw hindi ako napipikon? Sabi ko, kung talagang trabaho na nila, yung bang pinagkakakitaan yung pangalipos na sa akin, siguro dagdag na rin sila sa employment statistics natin. Pwede na rin pagtsagaan yung mga yan. Pero sa kabila po nito, naniniwala po ako, hindi malilin lang ang Pilipino, maski ilang araw pa sila magsinungaling at minut-minuto magsinungaling. Hindi natin isusuko ang lahat ng tinatamasa nating pagbabago at hahayaang mabalik. Mainit ang naging pagtanggap sa Pangulo at delegasyon ng Filipino community dito. Kinikilala kasi nila ang pagsisikap ni Pangulo Aquino na lansagin ang sistema ng katiwalaan at korupsyon sa Pilipinas. Inilatag na rin ng Pangulo ang malaking pagbabago na nagdulot rin anya ng pagtatag ng ekonomiya ng bansa. Actually, kanta. Dito po nang galing sa Amerika, you ain't seen nothing yet. Sinawil na lang ako kakanta dahil ako po medyo namamalat ng konti. Alam na taon po ang ating termino, hindi po natin sinasabing mararesolba natin lahat ng problema ng Pilipinas na nabigay sa ating panahon. Pero tingnan naman po ninyo, ngayon pa lang talagang napipitasan natin ang mga positibong bunga na ipunlan natin reforma sa bansa. Ang naman natin 7 to 8% GDP growth ngayong 2015. Sabi po ng ating economic managers, kapag naabot natin ito, ang resultang 6-year average ang magiging pinakamabilis na paglago ng ating ekonomiya mula pa 1955 o sa loob ng makalipas na 60 taon. Bukod sa investment grade status, malakas ang palakpak ng mga Pilipino nang bumaba na ang pwesto ng Pilipinas sa usapin ng korupsyon, pati na ang patuloy na pagpapanagot sa mga dating opisyal ng pamahalaan na isinangkot sa anomalya. Sa Transparency International Corruption Perception Index, mula 130 bansa noong 2010, nasa pang-85 na po tayong least corrupt. Ating nga pong batay ang prinsipyo, good governance equals good economics equals good quality inclusive growth. Kaya po sa usaping pang-ekonomiya, kalimutan na natin ang bansag na sick man of Asia, ang turing sa atin ng ibang bansa ngayon, darling of Asia. Tuloy-tuloy po ang positibong pagkilala sa atin ng buong mundo. Investment grade status na po tayo sa kasalukuyan. 33 spots ang inangat natin sa global report ng World Economic Forum. 49 spots ang increase sa ease of doing business report ng World Bank. At ayon naman sa Bloomberg, inaasahang magiging world second fastest growing economy ang Pilipinas ngayong taon. Ito ang unang pagkakataon na bumisita ang Pangulo sa Chicago, kaya pinasalamatan na rin sila ng Pangulo dahil sa mataas na bilang na boto na ibinigay sa kanya noong 2010 presidential elections. Naging pagkakataon na rin ng Pangulo na matikman niya ang sikat na deep dish pizza ng Chicago. Unang beses ko nga po ito makabisita ng Chicago, kaya nang matunugan ko pong tuloy na ang working visit natin, talaga na-excite po ako. Sabi ko, chance ako na matupad. Isa sa medyo mababa kong pangarap, matikman ang inyong deep dish pizza. Pero hiling sa kanila ng Pangulo, nakita na ang magandang pagbabago kaya dapat rin maging masuri sa pagpili ng bagong pinuno sa nalalapit na eleksyon sa susunod na taon. Hindi pwedeng makontento na lang tayo sa naabot natin ngayon. Hindi pwedeng pabayaan na lang natin at panoorin ang mga pangyayari. Gaya na lagi, nasa kamay ng Pilipino ang kapalaran ng Pilipinas. Tiwala po ako, tulad noong 1986 sa EDSA, noong taong 2010, dating ng 2016, nariyan pa rin kayo upang siguruhin maipapagpatuloy ang mga nasimulan natin. Ang ating hangad, huwag lang bumalik pa sa bulok na sistema. Bagkus, magtuloy-tuloy ang mabuting transformasyon ng bansa
At wala pong ibang paraan para matupad ito kundi sa pagtutulungan ng lahat ng Pilipino sa amang bahagi ng mundo. Naman ang tiniyak ni Pangulong Aquino na isasalin niya ang mas maunlad at mas maayos sa Pilipinas sa susunod na pinuno ng bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Chicago. Isinusulong ni AFP Chief Gregorio Katapang ang pagkakaroon ng dagdag na pondo ng militar para ang depensa ng bansa. Sinabi ito ni Katapang sa harap ng patuloy na reclamation activities ng China sa West Philippine Sea. Balitaan mo kami, Jade Miguel. Nanawagan ng mas malaking budget para sa Defense AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang Jr. sa isang pagdinig ng Senado tungkol sa West Philippine Sea. Ayon kay Katapang, ito ay para mas mapalakas ang depensa ng Pilipinas laban sa patuloy na pangaharas ng China sa ating Filipino vessels. Suggestion ni Katapang 1% sana ng ating national budget at 2% ng ating gross domestic product ay ilaan para sa national defense. Very crucial for our modernization program. As you stated earlier, our Honorable NSC is recommending that at least 2% of the gross domestic product. On my part, I would recommend also that at least 1% of the proposed or approved budget every year will have to be allocated. That should be the benchmark. Hindi naman ito tinutulan ni Senador Antonio Sonny Trillanes IV at malinaw niya na kailangan i-modernize at mas palakasin ang puwersa ng ating sandatahang lakas upang hindi tayo maliitin. Well, maliwanag na kailangan natin talagang i-modernize yung armed forces natin at bibilisan natin ito dapat kasi because of the potential threat to national security. So, walang debate doon. Now, on the other fronts, kung paano natin i-approach yun diplomatically, yun yung tricky part. So, pero at least now, na-raise natin yung awareness, kailangan malaman ng mga kababayan natin at ng international community kung ano nangyayari dito. Samantala, sinang-ayunan din naman ito ng international law expert na si Attorney Harry Roque upang mas pagandahin ang kapasidad ng AFP na depensa bansa laban sa pananakot ng China. Maliban sa pagpapalakas ng ating pwersa, naniniwala naman ang dating senador na si Leticia Ramos Shahani na nararapat na tayong gumawa ng aksyon na lagpas pa sa diplomasya at protocol upang mabigyang solusyon ng naturang pagtatalo sa teritoryo. Ayon naman kay DFA Assistant Secretary Benito Valeriano, patuloy ang pakikipag-usap at paghain ng protesta ng ating bansa laban sa China. Sa ngayon nga anya, 11 diplomatic protest na ang naihain ng DFA laban sa China at iginiit nila na ang tanging magiging paraan sa panig ng DFA upang maresolba ito ay sa pamamagitan lamang ng Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Kumpiyansa ang Armed Forces of the Philippines na mababawasan na ang mga insidente ng pambobomba sa Mindanao kasunod ng pagkamatay ng mga teroristang sina Marwan at Basit Osman. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Joselito Kakilala, ito ay dahil hindi ganap na naituro ng dalawang terorista sa kanilang mga mag-aaral ang kasanayan sa paggawa ng bomba. Paliwanag pa ni Kakilala, kailangan ng mahabang panahon at sapat na kaalaman upang maging eksperto sa paggawa ng mga pampasabog. Samantala, patuloy namang tiniyak ang pagtugis sa mga natitirang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at sa dalawa pang dayuhang terorista na nagngangalang Bako at Mawiya na pinaniniwala ang kinakanlong ng rebeldeng grupo. Tiwala si Citizens Peace Council member at dating Chief Justice Hilario Davide Jr. na malaki ang maitutulong ng Bangsamoro Basic Law upang mabigyan ng social justice at kaunlaran ng ating mga kababayan sa Mindanao. Balitaan mo kami, Sweden Velado. Tingnan ang Bangsamoro Basic Law o BBL bilang instrumento para sa pagbibigay ng social justice lad ng mga naninirahan sa Autonomous Region, kabuuan ng Mindanao at buong Pilipinas. Ito ang mensahe ni dating Chief Justice Hilario Davide Jr. nang ilatag ng Peace Council ang kanilang ulat at obserbasyon hinggil sa pagsusulong ng BBL. Aniya, dapat na maintindihan ng publiko na ang pagkakaroon ng tinatawag na Bangsamoro people ay hindi katumbas ng pagkakaroon ng bagong citizenry o nationality sa bansa at hindi ibig sabihin ng pagkakaroon ng Bangsamoro territory ay pagbuo ng independenteng estado.
Paglilinaw ni Davide, hindi dapat ikabahala ang pagbibigay ng exclusive powers sa Zamora government sakaling maipasa na ang BBL dahil ito ay nasa ilalim pa rin naman ng ating central government. Samantala, ayon naman sa isang pribadong negosyanteng si Michael Montelibano, kung pagbabasehan ang point of view ng mga business organization, mahirap talaga para sa kanila na mag-invest sa isang lugar na maraming issue pagdating sa seguridad. Ang BBL umano ang magbibigay daan para sa private business groups na tingnan ang kabuuan ng Mindanao bilang isang potential business market na maaari nilang paunlarin sa pamamagitan ng investments. Ayon sa Peace Council, masyado ng maraming buhay, kabuhayan at perang nawala resulta ng mga naganap na giyera sa Mindanao. Naniniwala ito na panahon na para umusad ang ekonomiya ng buong Mindanao at Pilipinas at maisa sa katuparan lamang ito kung tuluyan ng maipatutupad ang Bangsamoro Basic Law. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado. At yan po ang mga maiinit na balita hanggang sa mga oras na ito. Ngayon ay balik muna tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Thank you very, very much. At nagatid sa ating orasan, 21 minutos na, 11 segundos makalipas ang alas 6. Alam mo yung mga news ni Vips, no? Natutuwa ako doon sa ikangay balita na kung saan talagang nakita mo yung talumpati ng ating Pangulo sa Chicago, no? Yes. Abay, may kasama ng pagsusumbong yun sa mga nandudong mga dumalo sa kanyang talumpati, yung Filipino community and as well as those dignitaries. Akalain mong pati pala pagulan. Oo, pati sinisisi pagbaha. sa Pangulo ngayon. Oo, lahat pati pagkatalo ni People's Champ. Isinisili sa kanya. Pangulo. Abay, akalain mo. At doon, pinuntahan pa siya ng mga, ng mga militante. Nag-rally pa. Abay, talaga naman, Pero, bakit daw hindi nagrarally sila dito sa China? Pati airspace kinukuha na ng China. Bakit nga naman sa Pangulo na lang? Wala na ba kayong ibang mapiling figure? Alam mo, tama yan. Ito kasing kritisismo, sabi nila, bahagi daw yan ng healthy democracy. Okay. Pero sana, yung constructive criticism naman, at saka pantay-pantay, kung kaya mong i-attribute sa Pangulo yung mga hindi magaganda, dapat yung mga magaganda, kaya mo rin ipagpasalamat sa Pangulo at sa lahat ng mga gumawa para to result in that positive development, diba? At isa pa, ito lang, ito sa akin lang ito, hindi kung kani-kanino, sa akin. Kung ika nga dissatisfied ka, disgusted ka, yes, at nakikita mo na talagang walang pagbabago at patuloy na lumalala ang sitwasyon sa Pilipinas, then why stick to the Philippines? Then get out of the country. Pumunta ka sa magandang lugar. At saka tanungin mo rin yung sarili mo, may nagawa ka Yun, para may sa bayan. na-contribute ka ba? Yes, oo. Have you given your 10 cents worth para sa bayan? Kung wala, less talk, less mistake na lang para maganda. 23 minutos, 3 segundos makalipas ang alas 6. At sa puntong ito, para sa kapakanan ng ating mga motoristas na nagyayaot pa rito na sa mga lansangan, madaling araw, alamin natin ang sitwasyon at daloy sa pamagitan po ng ating the one and only one, Julius Loverboy Desamboron. Julius, good morning. Go. Francis at Vivian, magandang umaga bansang Pilipinas, magandang umaga Metro Manila. Silipin na po natin ang pinakahuling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA P-Tuazon sa lungsod po ng Quezon. Sa pong ito ay nagiging maluwag pa naman po ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane po ng EDSA P-Tuazon, pero unti-unti na pong tumataas ang volume ng mga sasakyan. Paglampas po ninyo ng P-Tuazon underpass ay makakaranas na po kayo ng light to moderate traffic situation ngayon pong pasado alas 6 ng umaga, at yung pong service road pala na patungo po ng Araneta Center at ng Cubao ay nananatili pa rin naman pong maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Lipat tayo ngayon sa gawin naman po ng lungsod ng Makati sa may area po ng EDSA Ayala, kung saan po talagang sa pagkasabay po ng pagsikat ni Haring Araw ay Diyos pa rin po dahil wala pa naman kayong aasahan na mabigat na traffic situation, lalo na po yung mga patungo na po ng area ng Makati City Business District at pabalik na po sa may area din ng lungsod ng Quezon.
Di pa tayo ngayon ang C5 Green Meadows bilang alternatibong daan ng ating mga motorista sa Green Meadows po mga kaibigan. Yung magkabilang lane po ay nagiging maluwag pa naman po ang daloy na ating mga sasakyan kung saan po kung kayo man po ay patungo sa may area po ng Tiendesitas Market o kaya po ng bahagi po ng area ng Tandansora dito po ng Quezon, magkabilang lane, wala pa naman kayong aasahan na mabigat na sitwasyon ng trapiko dahil yung paghimpil po lamang ay nagdudulot po sa ipinapatupad na stop and go signal dyan po sa may area ng C5. Panghuli na lamang natin, syempre, lungsod ng Maynila sa may area po ng Quirino Grandstand, Roas Boulevard. Magkabilang lane, nananatili pong maluwag ang daloy ng mga sasakyan kaya doon sa mga gusto mag-jogging. Ngayong umaga, dyan po sa may area po ng Luneta, pwede pa kayong magtungo dahil hindi pa naman ganong masikip ang daloy ng sasakyan, lalo na po yung area po na patungo ng Sukat Multinational dyan po sa may Parañaque. Pansin na halos bilang mo sa kamay yung mga nagdaraang sasakyan sa bahagi po ng Rojas Boulevard. Ngayon pong araw po ng Biyernes, thank God it's Friday, 9-0 ang ating number coding scheme. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil hulday ang kanilang pagpapatupad dito at syempre meron po tayong window hours. Mamaya po yan, alas 10 ng umaga at magtatapos po ng alas 3 ng hapon. Ang laging payo natin sa mga motorista, mag-ingat po tayo sa pagmamaneho at syempre huwag kakalimutang mag-smile every morning. Ako po ang inyong lingkod, Julius de Samburon, para sa Radyo Vision ng Media ng Bayan. Thank you very much, Julius Loverboy de Zamboron. Nagati sa ating orasan, 26 minutos, 36 segundos makalipas ang alas 6. Ben, sa ating aparador. Good Friday morning po. May invitation pala tayo dito for our event on Sunday. Hallyu Dream Festival Extreme at 4th floor Jackman Plaza, 11 a.m. to 8 p.m. for K-pop fans. At siya rin daw ang mag-host ng event na to. Ang ating texter ay si Jeng Margarejo. Aba, tignan mo nga naman, no? Imbitado ba kami, Jeng? Yes. Good day po, Ka Francis and Miss V. Pakigreet po ng happy viewing ang tito ko, si Fidel Murillo and his family ng Mariveles, Bataan. Lagi po ako nanonood at nakikinig sa mga balita ninyo. Maraming salamat po and God bless. Mula po yan kay Alma Lapiran ng Balanga, Bataan. Ka Francis, Miss Vivian, pabati po sa Pantoja family, Nanay Lita Pantoja, Kuya Nante, Regan, Tintin, Christine, Badet, Red Ryan, at Jake Pantoja. It's me, Marvin, ng Palhi Calapan City, Oriental Mindoro. Happy viewing po sa inyo. Masiglang umaga, batang-batang Sir Francis. Tignan mo nga naman, no? At always beautiful, Ma'am Vebs. Happy at masiglang aming umaga sa tuwing kayo ang nandiyan ang Radio Vision. Happy watching Palawan, Rodel Dorado. Thank you. Happy birthday kay Aida ng Asian Pension Loan Corporation, Calbayog. Mula po kay Junjun Kalong ng Vilma's Kitchen, Calbayog City. Konektado ka. Thank you very much. At sa puntong ito, tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan. At bigyan po na natin ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Puntahan natin ang ating kasama mula sa Tandag. Nariyan si Greg Tataro Jr. Greg, magandang umaga. Konektado ka. Good morning, nakatakdang basan at isalin ngayon sa pamunuan ng Provincial Police Office ng Surigao del Sur ang bagong gusali ng PNP na nagkakahalaga ng higit sa 11.8 milyong piso. Bahagi ng itinustos sa konstruksyon ay 6 na milyong piso mula naman sa kabanang lalawigan sa pamamagitan ni Governor Johnny Pimentel dahil sa sharing agreement. Samantala, batay sa inilabas na opisyal na programa, ang okasyon ay nakatakdang umpisahan dakong alas 9 ngayong umaga. Mismong si Police Regional Office 13, Caraga Police Regional Director Chief Superintendent David Yalong Ombao ang mangunguna. Ang seremonyang pagbabasbas para sa Standard PNP Building ay isasagawa ni PNP Regional Chaplain Police Superintendent Joselito Duarte Borja. Bahagi rin ng mapakaysayang okasyon ang pagbibigay pahayag higit kapwa ni na Governor Pimentel at Chief Superintendent Ombao. Para sa Radio Vision, ito si Greg Tataro Jr.
mula sa DXJS Tambag Media ng Maraming salamat, Greg Tataro Jr. Puntahan natin kagyat ang ating Radyo ng Bayan Cebu with Annabel Lagrosas. Annabel, maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag. Pitong universidad sa rehiyon ng gitnang Visayas ang magpapatupad ng tuition fee increase sa pagbubukas ng klase sa Hunyo. Ito ang inayag ni Dr. Josefino Roncilio, Supervisory Education Program Specialist ng Commission on Higher Education o CHED Region 7. Ayon kay Roncilio, umaabot sa 3 hanggang 6% ang itataas sa matrikula at pampublikong paaralan. Inihayag niyan na 161 universidad dito sa Central Visayas at 41 nito ang nag-a-apply para sa tuition fee increase. Sa nasabing bilang, 37 ang pinahintulutang pag-increase ng tuition fee mula sa pribadong universidad at 4 ang mula sa pampublikong paaralan, habang ang 4 pang iba ay hindi nakapagsumiti ng mga dokumento na kinakailangan ng CHED. Batay sa datos ng CHED 7, nangunguna ang lalawigan ng Cebu sa pinas na maraming universidad na nag-a-apply para sa tuition fee increase na umaabot 8. Sinundan ito ng Bohol na may 6 na universidad at 3 naman mula sa Negros Oriental. Para sa Radyo Vision, Annabel Lagrosas, DYMR Cebu Media ng Bayan. Thank you very much, Annabel Lagrosas. Dumako naman tayo sa Tugigaraw. Nariyan ang ating kasamang si Teresa Campos. Teresa, naimbagabigat, konektado ka. Yan na naibagabigat kasamang Vivian, nakahanda na ang Philippine Coast Guard na muling magpatrolya sa Balintan Channel sa lalawigan ng Batanes kung saan nagkaengkwentro noong May 9, 2013 ang PCG at mga Taiwanese poachers na ikinasang Taiwanese. Ayon kay Captain Allen Toribio, ang commanding officer ng MCS 3007 Patrol Vessel ng BIFAR, mayroon ng bagong protocol ngayon sa kalampagsita sa mga hinihinalang poachers at ito ngayon ang kalang ipapatupad. Anya, malaking hamon sa kanila na bumalik at magpatrolya rito sa Region 2 ngayong poaching season na naman matapos ang nasabing pangyayari. Subalit iginit niya na ginagawa lamang nila ang kalatrabaho bilang mga tanod ng ating karagatan katuwang ang BIFAR. Kamakailan ay dumating ang 2 MCS patrol vessels ng BIFAR dito sa Region 2 upang muling magsagawa ng monitoring and surveillance dahil ito ang mga panahong maraming sightings sa mga dayuhang poachers lalo na sa Batanes. Halit aminadong BIFAR Region 2 na matapos ang insidente sa Balintan Channel noong 2013, tumalang na ang mga namamataang Taiwanese poachers sa nasabing bahagi ng Batanes. Para sa Radyo Vision, Teresa Campos, Tugigaraw City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Teresa Campos. 32 minutos, 42 segundos na makalipas ang alas 6 at binabagtasan natin ang ikalawang bahagda ng ating weekend presentation, Beds. Yes, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may palitang 44 pesos and 53 centavos. Japanese yen, 0.37 centavos. UK pound, 67 pesos and 90 centavos. Canadian dollar, 36 pesos and 99 centavos. Rial, 11 pesos and 87 centavos. Dinar, 118 pesos and 10 centavos. At Euro, 50 pesos and 54 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Thank you very much. 33 minutos, 33 segundos na. Makalipas ang alas 6, bigyan da natin ng ilang paalala mula sa inyong himpilan. Minutos, 55 segundos. Makalipas ang alas 6, Vebs, magandang buhay po. God bless mula kay Claudia Portia ng Valenzuela City. Good morning po, Sir Francis at Ma'am Vivian. Eto na naman ako, araw-araw sumusubaybay sa inyong programa. Habang tumatagal, lalong gumaganda. Lalo na ikaw, Miss Vebs, ang ganda mo. Wow, salamat po. Bakit ba lahat sinisisi sa Pangulo, pati yung mga Pilipinong nahuhulian ng droga?
isinisisi pa rin. Pati ba yung mga kasalanan pa rin ng Pangulo. Alyo din ng Lemery, Batangas. Salamat po. Wow, talagang matitindi itong mga reaksyon, Beth. Oo nga eh. Good morning, Kuya Francis, Ate Vivian. Pabati po sa Adina family galing sa Taft, Eastern Samar. Maraming salamat po. Good day, Ma'am Vivs. Tama si Ka Francis, may iba rin kasing station ng radyo at TV na tuwang-tuwa na ibinabalita na may nagrarally kontra kay Pinoy kaysa sa magandang ginagawa ng Pangulo. Mo naman ang ina ni Veloso. Wala po yan kay Sita Solitario ng San Jose del Monte, Bulacan. Okay, tuloy-tuloy na tayo, Vibs! Okay, narito na po ang ikalawang bugso ng ating mga balita para sa araw na ito. Maraming salamat, Francis at Vivian. Kasalukuyang nag-iikot ang mga tauhan ng Department of Foreign Affairs para personal na ipaliwanag sa ating mga kababayan ang legal claim ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Charles Jose, mahalagang magkaroon ng kaalaman ang publiko ipinaglalaban ng ating bansa. Tiniyak naman ng opisyal na nakahanda ang ating bansa para idepensa ang ating mga karapatan sa ating mga teritoryo. Submitted for resolution na ang mga kasong illegal recruitment, human trafficking at estafa laban sa recruiter ni Mary Jane Veloso na si Maria Cristina Serio at kanyang live-in partner na si Julius Lacanilao. Matapos ang inquest proceedings na ginawa ng NBI Anti-Human Trafficking Division, aalamin umano ngayon ng DOJ kung iaakyat sa preliminary investigation stage ang mga kaso. Maliban sa pamilya Veloso, may 10 iba pa ng kaso laban sa dalawa. Ang mga ito ay ang umano'y ilan pa sa mga nabiktima ni Serio at Lacanilao. At yan po ang mga balitang nakalap natin ngayong Biyernes. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. 38 minutos, 38 segundos makalipas ang alas 6 habang inaantabayan na natin ang ikalawang sigwada ng ating provincial roundup sa ating mga message center. Wala pa tayong mensahe dito, Ka Francis, pero iimbitahin ko lang sana itong ating mga kababayan na panoorin po ang Presidential Awards for Child-Friendly Cities and Municipalities. Po yan, alas 10 ng umaga, gaganapin po yan sa PICC. Awardan dito, Ka Francis, yung mga cities and municipalities na talagang may mga programa para sa mga kabataan. So, ikaw ang mag-host niya? Yes. Tignan niyong mabuti, ha? Pumunta kayo doon kahit na hindi kayo imbitado nang masilayan niyo si Miss Vivian. Good day, Ka Francis. Bakit wala tayong self-reliance military material? Bakit bili tayo ng bili samantalang lahat ng raw materials andito sa atin, especially here in Mindanao? Kaya nga ng MILF gumawa ng mga high-powered firearms. Steven Arellano ng Davao City. Okay, thank you very much. Tuloy na tayo, sa ikalawang sigwada ng ating provincial roundup. Unahin natin ang radyo ng Bayan Marawi with Dandy Macarambon. Dandy, assalamualaikum, konektado ka. Isang magandang umaga sa Francis at Miss Vivian. Dinadayo pa rin ng mga lokal at bayuhang turis at mahal na Danao. Ito ang solar na Aga Khan Museum na tatagpuan sa loob ng main campus ng Mindanao State University, Marawi City. Sa museum o na ito makikita ang ilan sa mga na-preserve na mga luma at makasaysayang kultura at mga instrumento o musical instruments tulad ng tulintang, agong at iba pa. Sa ginawang cultural tour ng Radyo ng Bayan Marawi kahapon sa Museo ng Aga Khan, nakita natin na malaking pagbabago. May malaking pag na nangyari sa naturang museo noon at ngayon. Sa tanayang natin kay Aga Khan Museum Acting Director Dr. Lindang Makabalang, linggo-linggo ay halos napupuno ang kanilang guest book. Patunay anyo na maraming turista na nais makita at mahawakan man lamang ang mga sinaunang na Danao artifacts, instruments na sumisimbolo sa identity ng Pilipinong tribong Danao. Aminado naman si Dr. Makabalang na kulang ang support na nakukuha ng museo
upang lalo itong mabuo bilang makasaysayang museo at tourist spot ng Ranao kung kaya't siya ay nagtawagan sa kasalukuyang administrasyon ng Mindanao State University, mga lokal na opisyal ng lungsod ng Marawi at lalawigan ng Lanao del Sur, pati na rin sa National Commission on Culture and the Arts o NCCA na sila'y makatulong upang ito ay lalong gumanda at ma-preserve ito. Isa rin sa ating napuntahan sa hapon sa ating annual cultural tour Francis at Miss Vivian ay itong historical landmark na napuntahan natin na makasaysayang lumang bahay ng sultan noong unang panahon na tinaguri ang Turugan. Matatagpuan ito sa Barangay Tuka ng Marawi City at kapula-pula na napapabayaan na ito at talaga namang nakatawag ng pansin. Tumawag ng ating pansin upang tayo makatulong na manawagan na mapreserba ang makasaysayang lumang bahay na ito na tanyag na tourist spot ng Marawi City. Kung kayo tayo ay nananawagan sa lokal at nasyonal na opisyal ng Department of Tourism, sa City Government ng Marawi, pati na rin na matulungan ang Turugan na ito dahil ito na lamang ang nagtitirang luma at makasaysayang gusali ng Marawi City, Lanao del Sur. Patunay na binibigyan natin ng halaga ang ating cultural identity, cultural heritage na talaga namang malaking bahagi ng kulturang Pilipino. Para sa Radyo Vision, Andy Macarambon, Marawi, Lanao del Sur, Media ng Bayan. Thank you very much, Dandy Macarambon. Dumako naman tayo sa Tayug, Pangasinan. Nariyan ang ating kasama si Grace Acquar. Grace, magandang umaga. Konektado ka. Kasama ang Bibian. Maglulunsad ang DTI Pangasinan ng Diskwento Caravan o Roving Discount Fair sa Sangkintin, Pangasinan sa Mayo 26, lalo na't papalapit na ang pagbubukas ng klase sa Hunyo 1. Ayon kay Marjorie Loresco, Chief Trade and Industry Development Specialist ng DTI Pangasinan, ang Balik Eskwela Edition ng kanilang Diskwento Caravan ay layong matulungan ang mga consumer na mapalapad ang budget nila sa pamagitan ng discounted products. Maaari rin anyang makamenos ang mga consumer ng gasto sa pasa at panahon dahil ang kailangang school supplies ay dadalhin mismo upang sa kanilang lugar. Lahat ng shopping mall sa probinsya ng Pangasinan ay makikibahagi rin sa Diskwento Caravan Balik Eskwela Edition simula sa ikalawang linggo ng Mayo. Ayon pa kay Loresco, sang-ayon ang mga manufacturers at distributors na sumali sa caravan bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility upang mapaglingkuran ang publiko nang sa ganon ang kanilang matitipid ay magagamit pa sa mas importanteng pangangailangan ng kanilang pamilya. Hinikayat nito ang mga magulang at estudyante na samantalahin ang mababang presyo ng mga school supplies na kanilang ititinda. Ang NFA, Eastern Pangasinan ay mag-aalok din ng mababang presyo ng Thailand rice ng National Food Authority sa publiko. Ayon sa pahayag ni Ligaya Apolinario, Assistant Provincial Manager ng NFA Binalonan, sila ay makikibahagi sa Diskwento Caravan ng DTI. Magbibenta sila ng 27 pesos per kilo ng bigas, subalit limitado lamang ito. Mula 5 hanggang 10 kilo ang maaring bilhin ng mga consumer upang mas maraming maka-avail sa murang presyo na iniaalok ng NFA. Para sa Radyo Vision, Grace Acquar, DWRS, Radyo ng Bayan Tayug, Media ng Bayan. Maraming Grace Acquar. Pumunta naman tayo sa Virac, Catanduanes. Nariyan natin kasamang si Arlene Bagadiong. Arlene, magandang umaga. Konektado ka. Alright, wala po dito sa Virac, Catanduanes. Narito ang ating ulat. Pinagmalaki ng tanggapan ng Technical Skills Development Authority dito sa lalawigan ng Catanduanes ang output nito sa iba't ibang larangan ng skills development training. Sa panayam ng PBS Radyo ng Bayan kahapon, may pagmamalaking sinabi ni Mr. Elpidio Toboro, Provincial Director ng DESTA sa Catanduanes, na ang pagkakatayo Provincial Office ng TESDA sa lalawigan ay konkretong output ng mga graduates ng TESDA na kanilang sinanay sa masonry, carpentry at iba pang construction skills development. Ayon sa ang kanilang trainees ang mismo ng gumawa ng hollow blocks, nagtayo nito, nagpintura at nagkabit ng electrical wirings. Samantala, pinasmata naman ni Toboro, si Catanduanes Congressman Cesar V. Sarmiento, sa inisyatibo nitong mapapinduhan ang naturang proyekto. Sa ibang balita, sinabi ni Toboro,
At siya ay nanawagan sa mga local government units na sanay makipagtulungan sa TESDA sa kanilang mga upang makapag-ambag at nang sa gayon ay maging epektibo ang mga skills training na kanilang nais ihatid sa mga OSY. Sa kabilang dato, hinikayat naman ituburo ang mga out of school years o kaya mga interesadong sumasa ilalim sa skills training ng TESDA. Ayon pa kanya sa ngayon, may 6 na milyong pisong halaga ang nakatalaga ng TESDA sa Catanduanes para sa Technical Vocational Scholarship Program nito. Kapartner ang mga private technical vocational institutions, maging ang Catanduanes State University at Cabugao Schools of Handicraft and Industry. Para sa Radyo Vision, Alin Odal Bagadyong, ang media ng bayan. Maraming salamat, Arlene Bagadyo. 46 minutos, 56 segundos makalipas ang alas 6. Sis and Ma'am Vivian, napakalakas ng signal nyo rito sa Marawi City. Cap Francis and Vivian, sana po ibalik na sa mano-mano ang eleksyon. Grabe po ang dayaan sa Picos Machine, lalo na dito sa Lanao del Sur from Ashral ng Marawi City. Magandang umaga po. Ako po ay taga-Tagbina, Surigao del Sur. Sir Francis, Ate Vivian, palagi po ako nanonood sa inyong programa. Maraming salamat Thank po. you. At to all members of Triple DFSST, sina George Efren, Rica Rhea, Kathleen Nets, Jezebel Erika Joy, Jolie Ann, Fernando Jemboy Umali, Derlene Glacial Family, Raylan Randy Rands. Ang pagbati po yan ay mula kay Marvin Pantoja. Okay, Vibs, ipakilala mo na ang ating special guest for today at napapanahon ng mga usapin. Yes, kapiling po natin ngayon mga kaibigan ang tagapagsalita ng Philippine National Police, si Police Senior Superintendent Bartolome Tobias. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Vivian and Ka Francis. Magandang umaga. At nagpapasalamat kami na paunlakan niyo ang paanyaya ng ating Radio Vision, sir. Maraming salamat din sa invitation. Okay. Now, Kagyat Vips, nais nating bigyan ng diin itong pangunahing isinusulong na programa ng ating pambansang kwerpo ng kapulisan para sa kapakanan ng mga mamamayan. Sir, ano po itong number 1 isinusulong ninyo ngayon? Itong programa ng PNP at ng chairman ng ating NAPOLCOM, itong Oplan Lambat Sibat. Oplan Lambat Sibat, okay? Ano pong ibig sabihin ng Oplan Lambat Sibat? Ang Lambat Sibat isang policing business model, no? Na naging matagumpay, naging very effective. May mga proof tayo, no? At ebidensya na magpapatunay na ito ay talagang magaling at responsive dito sa problema natin sa kriminalidad. So nagsimula ito sa NCRPO at ngayon ay seryosong pinapatupad ng ating Secretary of the Interior and Chairman ng NAPOLCOM, si Secretary Marojas. On nationwide scale, sir? Nag-start tayo dito lang sa NCRPO. NCR? And then, nagkakaskade na. Okay. Meaning, bumababa na sa mga regional offices. Okay. Nag-start na tayo dito sa Region 4A and Region 3. Okay. Ito, nag-start ang Lambat Sibat noong June of 2014. Nasa 11th month na tayo ngayon. Okay, okay. And yung sinabi ko na very effective because bumaba yung kriminalidad sa NCR by about 60%. No? Yung June natin na figures on murder, homicide, robbery, theft, injuries, carnapping and motor napping. Right. More or less nasa 900 plus, no? Sa ngayon nasa 347 lang ito. Weekly ang monitoring. And no less than the Secretary himself, Secretary Marojas, yung gumagawa ng monitoring with the staff. Talagang binibiyak yung ulo kung paano ma-address itong problema sa criminality dito sa NCR. And later on, doon sa regional offices natin. Okay. Attorney, kamusta naman po yung efforts na higit pang palakasin itong ating PNP sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga kagamitan, ng firearms, at I think recently nagkaroon din po kayo ng mga patrol cars. Yes, so meron tayong ang procurement ng mga equipment is regular, no? Regular. And ongoing yan. Habang nandyan ang Philippine National Police, ang procurement ay nandyan yan. Ngayon, meron tayong
pending na PNP reorganization and modernization bill sa Congress. Doon ma-address yung mga, kung ano pa yung mga kulang at kung ano pa yung dapat gagawin para magiging effective, capable, and credible ang ating national. Pero napuna po namin, Attorney Tobias, na ito po bang reshuffling na ginagawa po natin is a regular basis o talagang SOP na po ito? SOP na yung reshuffling. Meron tayong period of time. Okay. Kung saan yung isang unit commander o provincial director, regional director, na magstay siya sa isang unit. Okay. On a case-to-case basis, meron ding relief and transfer. Ayun. Depende sa sitwasyon. Kasi parang maganda rin yung nalalagay sila sa ibang lugar. Kasi kumisan pag masyado ka nang napakatagal doon sa lugar na yon, siguro dapat magkaroon ng mga new horizon and challenges. Yes, tinitingnan din natin yan. Ayun. Sa placement ng personnel and officers, tinitingnan lahat ng mga bagay-bagay na yan. Sa kasalukuyan po, Attorney, gaano pa ang pagnanasa ng PNP natin na madagdagan ang ating manpower complement for the ratio ng 1:to how many residents, constituents? Ang ideal na ratio is 1:500. One police officer for every 500 citizens. No? Yes. Ang nasa 700 to 750 pa lang tayo ngayon. Kulang pa. Kulang pa. And ongoing yung ating recruitment. Kasi marami nagre-retire, may namamatay, may na-disable, maraming na-separate, na-dismiss from the service. Doon natin binibase yung recruitment kung ilan. At napoprogram yan. Every year napoprogram. Until we reach the ideal na 1:5. Wow. Darating din yan. 100, 500. Darating din yan. Okay. Maiba lang ako, Attorney Tobias, dito po sa kaso ng recruiter ni Mary. Follow up lang po kasi as I think right now nasa custody po siya ng PNP and she has been complaining about yun pong mga threats na nare-receive po niya through text messages. How are we responding to that, sir? Ang pinaka-latest na development dyan is si Cristina Serio and her partner or boyfriend or live-in partner nasa custody na ng NBI. Right now. Kinuha ng NBI? Nasa NBI na. Okay. I think it was the other night. Okay. Kinuha na. And meron na-inquest na for illegal recruitment, large scale and estafa and human trafficking. Wow. So doon sa mga text messages na nare-receive nila, yes. I think it will be up to the NBI dahil nasa custody nila and the case is under na ng hawak na ng NBI. Lahat ng mga bagay-bagay na yan, I'm sure ina-address din ng NBI. Okay. Now, ihahabol ko na lamang itong isang bagay nito. Alam po namin na napakatagumpay ng mga kampanya ng ating Philippine National Police to curb criminality, whether petty crimes o ano any given time. Pero siguro po malaki rin ang kontribusyon ng ating mga barangays at ng mismong citizenry na nakikiisa at tumutulong sa kampanyang ito ng ating PNP, sir. Yes, of course, no? Itong issue sa kriminalidad, hindi natin pwedeng pabayaan lang sa kapulisan natin. Okay. Kailangan ng tulong-tulong ng lahat sa barangay, yung mga barangay tanod, yung mga security guards, and everybody. Yung sinabi nga, maalala ko pa si, I think it is Robert Peel, yung famous, yung nag-establish London Police. Na sinabi niya, the community are the police and the police are the community. Ayun. Okay. Yes. Naku, good. Sayang, sana madalaw tayong muli ni attorney. Pag libre siya, pasyal-pasyalan nyo kami sa Radio Vision, sir. Anytime. Okay. Maraming salamat po. Nakapanayam natin mga kaibigan ang tagapagsalita ng Philippine National Police, si Police Senior Superintendent Bartolome Tobias. Samantala, sa oras na 5 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, alamin na po natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw mula sa ating kasamang si April Lenerio.
umaga, Pilipinas, sa ating mga viewers at listeners. Narito na ang latest sa ating panahon. Nagtaas na ng public storm warning signals ang Pag-asa sa Luzon at Visayas ngayong umaga dahil sa papalapit na si Bagyong Dodong. Sa ngayon, nasa ilalim na ng signal number 1 ang Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Island, pati ang Northern Samar sa Visayas ay nasa ilalim rin ng signal number 1. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 1.5 araw. Samantala, alas 4 na madaling araw na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 595 kilometers silangan puya ng Borongan, Eastern Samar. Taglay nito ngayon ang lakas ng hangin ng 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot naman ng 185 kilometers per hour. Patuloy ang pagkilos ng bagyo pa west-northwest sa bilis na 17 kilometers per hour. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Alvin Pura, makas si Bagyong Dodong sa mga susunod na oras. Ngunit sa oras na ito ay mag-landfall, hihina rin ang naturang bagyo bago lumabas ng ating area of responsibility. Sa current forecast track ng Pag-asa, lalapit ito sa Bicol region within 24 hours, then towards the eastern section of Central Luzon hanggang sa mag-landfall sa Isabela, Cagayan area sa darating na Sunday ng umaga. Inaabisuhan po ang lahat na mag-monitor ng weather updates na hatid sa inyo ng Panahon TV hinggil sa magiging lakas at pagkilos ni Bagyong Dodong. Samantalang ngayong Biyernes, ang mga lugar na under signal number 1 ay makakaranas pag-uulan na may pagbugso ng hangin, particular na sa Northern Samar, Polillo Island at dito sa may Bicol region. Asahan naman ang mahihina hanggang katamtamang pag-uulan sa may Central Visayas, ang natitirang bahagi ng Eastern Visayas at sa mga rehiyon ng Caraga, Davao at Northern Mindanao. Patuloy na makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies o fair weather condition maliban lamang sa localized thunderstorms sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa. Ating paalala, mas mainam na magdala ng payong saan man ang inyong lakad ngayong Biyernes. At yan ang latest mula dito para sa Radyo Vision. Ako po ang inyong weather girl April Enerio, media ng bayan. Balik sa iyo, Vivian. Maraming salamat, April Enerio. Mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari niyo po kaming panoorin sa IBC Channel 13 mamayang alas 12 ng tanghali. Kasama po sina Ara Perez at Julius Desambron. Ako ang inyong lingkod, Vivian Gulia. Happy weekend! At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a meaningful weekend ahead of us. God bless. Until next week, maraming salamat.